duro-duro talaga sa di ba si Erwin Tulfo, sabi niya kahit senador pa siya, sabi niya, you have to check your facts first. Check if these are right. Tayo nga, di ba, regardless nga kung halimbawa man may relasyon sila, hindi natin alam kung paano, o paano, bahala na kayo mag-isip. Pakialam ninyo, inggit pikit, di ba? Ganun lang yun. Nagkwentuhan sila. Kwentuhan sila. 10 book din yun, ang additional. Kwentuhan na 10. Siyempre kwentuhan at may another kwentuhan pa. This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Wow! Yes, we're here! We're back to back lako. Paklako. Ang aga-aga na eh. Naku, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon na ginagawa niyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With may nanay na sinasabi niyang back-to-back siya, pero may puso. At palagi nating inihintay kung ano ang sasabihin niya. Naku, green ang kanyang suot, ang kanyang OOTD. Na dahil green na green at go na go ang lahat ng mga opinyon dahil siya ang political and showbiz official dome ng OOTD. Nanay Jobert Socaldito. Welcome to the Green Revolution! Of course, si Direk Chaps Manansala na anak ko na napakagaling, ang galing manghimay. Diyos ko, hitsura ng mga hipo na hinihimay-himay namin. Basta hindi green-minded. Basta hindi, pasukan, hindi green-minded. Hello to everyone, we love you. Naku, alam ko, excited na kayo, kaya umpisa na natin sa ating unang segment ang This is it, Politics. Siyempre, kailangan may papanood muna tayo sa kanila. At para mapanood na rin natin bago tayo mag-react. Sabay tayo. Please watch this. So, I don't know where you got your information, Senator, but that is a lie. I can also sue you for libel because we have not issued any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. Any clearance, Senator. Any clearance, Senator. So before you start talking, you make your facts right. By the Java board and by the barangay, you're double whammy, Mr. Senator. Napanood nyo na rin ba yun? Naku, ngayon nyo palang napapanood. Di ba, nakakaloka, di ba? Nagsalita si Erwin Tulfo. Because ito nga tungkol sa East Green Hills. Green Hills is whatever, no? Isang subdivision, isang private subdivision dyan sa may bandang wakwak na pala yan. Kasi itong other side dito yung Kilajingoy, Northeast Green Hills yan eh. Kumbaga, San Juan yan. Ang yayaman ng mga tao dun eh. My God, the house there, Diyos ko, mga more than 200 million ang presyo mabayad doon. Up, ha? 300 up, mga ganon. Tapos ngayon, ito, Erwin Tulfo is a resident of East Green Hills. He must be really rich. He must be filthy rich. Hindi basta-basta yung magkaroon ng ganyang bahay doon. Mabuti sa niya, kaya nakaipon siya ng gano'ng kalaking pera. Masipag. I'm just amazed. Ako masipag din naman ako. Ba't wala akong bahay? Nangungupahan nga lang ako eh. Dati siyang Baka ako secretary, makabayad diba? sa akin, sino yung upa namin? Yung upa namin. Dati siyang secretary na eh. Oh, bakit? Sa sekretary ba magkano masweldo dyan? Umabot ba ng 100 million Baka nakaipon. Ang month, Ay, nako. Di ba, layaan natin. Let him explain that. Wala tayong pakialam dyan. Anyway, eto na. Because he's a resident of Green Hills, eto nga, nagpapaliwanag siya. Dahil merong, di ba, subdivision ito. Sa loob ng subdivision, ang Shangri-La Properties, o Realty, ay nakabili ng 2.5 billion worth na lote. Lote doon. Laki noon. From, I think, mula sa San Miguel nila binili yun eh. Kay Ramon ang pag-aari ng San Miguel Properties yun eh. Kumbaga, basta, anyway, meron 2.5 billion worth na lot na nabilang siya, na patatayuan nila ng 70 floors na high-rise building. Condominium. Taas! 70 floors. Oh my gosh. Kasi dyan, 7 floors lang natatakpan na yung natatakpan na yung likod eh. So aalma talaga ang mga homeowners. Yes, because syempre pag private subdivision nga naman yan, 'di ba? Bawat bahay, 'di ba? May kanya-kanya privacy, may mga restrictions. Kumbaga hindi basta labas-masok ang mga tao, 'di ba? Dadaan ka talaga sa gate, mga ganyan. Tapos hindi ganoon karami mapasok na tao. At kung meron man sa loob or gilid niyan o whatever, basta sa loob, basta dadaanan ng gate, no?
no? Ay, kung ba, may mga kumpanya, may mga negosyo sa loob, maximum of 15 employees lang ang pwedeng At least. Hindi ganun karami. Pero kapag may 70 floors na condominium, That's a lot of... maraming Yeah, tao that's a lot of yan. people, At saka magiging regular na ang labas-masok ng mga tao dyan. So, ang kino-complain ng mga residents is that, syempre, polluted na nga yung kapaligiran nila. Syempre, amoy gas na nga yung kapaligiran kasi hindi na siya ganun ka, di ba, hindi na siya environment friendly. Yung mga kapag village ang inaano mo, gusto mo, maraming yung privacy mo, mas nayayakap stricter. mo. Stricter sila. Ngayon, nagsalita si Erwin Tulfo, di ba, narinig naman natin, na ito raw ay parang may approval ng barangay. Because ayon sa Sabi kanya, ng LGU. Oo. Kasi ayon sa kanya, nakausap na niya yung si Mayor Menchi Abalos, no? Na sinabi, inamin daw ni Menchi Abalos sa kanya, Mayor Menchi Abalos, na-approved ito ng barangay ng East Green Hills. Which ngayon ay talagang nag-react violently, si barangay chairperson Na nag-viral. Climaco. Diba? Kasi mga barangay officials ng loob ng village na yan are just equally rich. Of course. Hindi ordinaryong mayayaman yan dyan. Parang sa Forbes nga, narinig ko nga kay Coach Jared parang sa Forbes Park, minsan ay naging barangay chairman doon si Joe Concepcion. Si Joe Con. Kumbaga hindi ordinaryong mga tao rin at nagpapatakbo na kalang barangay because this is a rich barangay. Mga residents ng barangay na napaka-bilyonaryo din. Not because of that, Nay. Siyempre kapag ganyan, alam nila ang rights nila. Yes. Ang talagang kinontes ito ng lady, ni Miss Climaco, kasama yung kanyang isang assistant sa barangay, na isang sosyalera, Inglesera. Sinasabi niya na, sabi niya, alam mo, talagang dinuduro-duro talaga sa di ba si Erwin Tulfo, sabi niya kahit senador pa siya, sabi niya, you have to check your facts first. Check if these are right, kung tama. Hindi kasi yung kanyang opening salvo kasi parang nagko-crucify na agad siya. Parang he was so sure about it. Typical Tulfo nag-grandstand. Alam mo yun? Na para bang, no offense, man. Tama naman sana yung point. Tama naman yung point. Maganda naman yung punto sana. Maganda sana yung intention niya. But the thing is, kaya nag-react itong lady sa barangay because parang mali ang sources mo. Parang hindi totoo na may approval nila ito. Kasi sabi niya, hindi namin na-approval niya, never namin na-approval kasi kulang-kulang ang mga dokumento nila. They have not submitted the right documents here. So hindi namin na-approval niya, kaya huwag mong sabihin na na-approval namin yan. Tapos sabi ng isang, we'll sue you for libel. Sabi, ito yung sumo. Parang gano'n, sinampas sa katotohanan itong senador natin, Nonay, na hindi dapat ganoon all the time ang kanilang mga approaches. Nasanay kasi sila kasi 'di ba, gusto kasi ng mga Tulfo mayroon sariling judiciary branch sa Pilipinas. Na nagagalit na nga ibang mga lawyer sa kanila eh. Para bang sila lang dapat ang batas. Well, anyway, nakatikim siya sa babae at hindi siya inurungan. Climacos, I know the Climacos, no? Kung sila yung mga Climacos ng Zamboanga, they are very rich. Because I know the late Mayor Climaco of Zamboanga before. I've been to his tree house. Ang ganda-ganda. So kung yun ay, ayun, nakita naman natin, talagang hindi nila inurungan, senador ka, who cares? Parang ganun sa kanila. Hindi dahil mayaman ka, ganyan, may rights ka ng gumanon. Pero kasi, kapag alam mo ang batas at kung alam mo ang iyong karapatan, you can always say something, lalo na kahit sino, presidente ka man, senador ka man. Totoo. Kasi na-offend sila. Because para bang, kumbaga, huwag mong sabihin na inaproba namin na hindi pa namin na-aprobahan. Kumbaga, parang insulto sa kanila yun. Kaya sila nag-react ng gano'n. Pero eventually, at the end of the day, nagkayo sila. Nakita ko nagkamayan sila eh. Nagulat nga siguro, hindi in-expect ni Erwin Tulfo yun. Siguro, nakaredy na rin sa kanyang mga debates and all. Because mali yung source niya. Mali ang source niya. Sinabi na merong pumirma at binigyan ng permit. May permit, sabi ni Menchi Abalos, no? Noon, kasi matagal na yata itong project na yan, na parang ngayon, kasi 9 years tatakbo yung construction yan eh. Sabi 70 floors. Oh my gosh, Lala is dead. Yung nga, sabi, baka approve sa kanilang sa mayor. Baka may approval sa mayor. Pero hindi siya approve sa loob ng East Green Hills. So, walang 70 floors na itatayo? Hindi pa natin alam kung paano ito mariresolve one day. Baka, kasi ang Shangri-La naman ay hindi naman basta-basta mag-ano ng project kung hindi sila sigurado eh. Moral ng storya na eh. Know your facts before you say something. Yes, tama. Kahit senador ka man, o ano man yung position mo, o kung sino ka man, dun facts mo na bago ka magpahiya ng tao. Yes. Ayun na, Senator Erwin ha, hinay-hinay. Huwag masyadong
masyadong High and mighty. Oo, kumbaga, kayo alam mo na ha. Ikaw, Otis, ano masasabi mo sa kontrobersyang ito? Naku, we are learning from each other, no? Yes, nakatikim ka tuloy. Ano natikman? Natikman siya ng bulyaw. Ang bulyaw, at sita. No, we learn from it. At talak. We learn from it. We learn from it. Yan. Anyway, mga kaibigan, yun so far ha. Kaya diretso na tayo sa ating Latest Biz ng Showbiz. Ay, nako, ito pa. Si Kyle na naman, at saka si Piolo Pascual. Kylie Chari. Hindi kasi madami talagang na nagsasabi na parang sila daw ni Piolo Pascual. Yung mga maintrigang tao na inilalapit sila sa isa't isa. Kasi matagal na kasing issue kay Piolo. He has been questioned about his sexuality. In fairness to this boy, to our very dear friend, Piolo Pascual, if there's one person, one actor in show business that is so maligned, questioned ang kanyang sexuality, siya na yon. Pero nakita niyo naman si Piolo kung gaano ka-professional. Wala siyang pakialam. He doesn't react. Tinatawanan niya lahat. Wala siyang pakialam. For as long as wala siya sa sagasaan tao, he's doing his job well. He's a very good actor. Mabuti siyang makisama. Mabuti siyang tao. Pero ngayon, talagang hindi tinitigilan talaga ng buong mundo. Yung talagang pagliling sa kanya ito kay Kylie Chari. Kay Kyle. Finally na ay nagsalita na si Kyle na magkaibigan kami. Tigilan nyo na yan. Kasi they belong to the same management company. Yes, na. At kapatid ang turing niya kay Piolo, kuya. Oo, para ma-stop niya yung kanilang yung pag-ano sa kanila ng kung ano-ano intriga, he finally said his piece. Alam mo, I don't know kung nag-apply dito yung kasabi na walang usok kung walang apoy. O, di ba? Or vice versa. Kumbaga, may mga tao talaga na in that circle na parang nagpapalabas ng isyung ito eh. At saka, the Kyle that we know, no? Kasi, alam mo, he gains his confidence. Napansin mo, because of the friendship he has. Piolo. Ang level ng friendship ay parang nasakyan niya. Kumbaga, he's acting like a level ni Piolo Pascual din eh. Alam mo yan. Pero napakaraming chismis na kesyo, may mga CR issues, may mga ganito, gano'n. Ito naman sa akin, kumbaga, tama, we have to respect Kyle's statement. Nasabi niya na wala silang relasyon. Kuya lang ang turing niya kay Piolo. Kuya Piolo niya yan. At kung ano man meron sila, totoo man o hindi, pakin natin. Diba? Masaya sila sa kanilang friendship. Masaya siya sa pagiging kuya. Diba ni Kyle? Ano naman ang problema niyo? Tsaka na ako siguro. Pikit tayo. Ako na diba? parang kung kapag ganyan, mapipikong ka kasi talaga. Kapag binibigyan ng mali siya, ang isang pagkakaibigan na ang turingan mo ay magkapatid. Nakakasama talaga ng loob yun. Tayo nga, di ba? Regardless nga kung halimbawa man may relasyon sila, hindi natin alam kung paano, bahala na kayo mag-isip. Pakialam ninyo, inggit pikit, di ba? Ganun lang yun. Kayo gusto nyo na tagakabigyan ng kulay kasi. Asif naman tayo hindi Kapag alam mo yun. Ito ang trabaho natin na kailangan natin himayin kung minsan. At kung pwede i-elaborate pa yung mga bagay na nalalaman natin. Partis bilib ako kay Kyle, di ba? Nag-statement. At nagbilib ako kay Piolo. Oo. He kept his mom about everything. Yes. Ayun talaga, maghanap mo lang kayo ng inyong partner. Huwag na kayo maghanap ng mangamasok sa friendship ng iba. Ito pang isang pag-uusapan natin ay. Naku, hindi rin talaga pumapatol sa lahat ng mga bashing tungkol sa kanya since day one. Wala siyang pakialam. No? Bilib ako sa batang to. Alam mo, may isa to sa mga malalapit din sa akin ito si Paulo Contis. Kung may isang tao na para talagang nabash, na-crucified, isa siya. Nako, lahat na lang. Wala na yata magandang naisulat tungkol sa kanya. Wala na yata magandang comment. Na walang kwentang tatay, nangiiwan lang ng mga babae, na mayabang, na red flag siya pagdating sa relasyon. Pero pinakita ng isang larawan kasama yung asawa ng kanyang nakaraan na si Miss Lian Paz. Birthday nito. Anong pangalan niya? Si Jan Camahu. Di ba? Ang partner or asawa na yata Lian Paz o partner na nag-birthday. Baga. Ang mga anak ni Paulo Contis, ng dalawang anak niya kay Lian Paz are with Lian. So in short, itong si Jan Camahu ang tumayong pangalawang ama ng kanyang mga anak. Na tinuring ng mga tunay na anak, yung mga anak ni Paulo. Contis kay Liam. Ngayon, Lian ba? Lian. Ngayon, na-admire
na-admire ko si Paolo Contis for, expressing his gratitude. Kasi pumunta siya, bumati sa birthday ni Jan Cabaho. He was invited sa birthday party. Nagsama-sama sila doon. They even posed for some photos, no? At saka na-appreciate ko, na-admire ko yung kanyang sincerity for thanking Jan Cabaho, no? Extending his gratitude to him for standing as second father to his children with Lian. Ang ganda, bibihira po yung mga kaibigan natin na yung mag-partner lang yung dati mag-partner si Lian at si Paolo bibihira na nga na they would remain friends or talking, or di ba? Na di umano, kahit hindi sinustentuhan ni Paolo ang mga anak niya kay Lian, sinasabi ng maraming tao, they remain friends. But They are friends. At saka yung naging partner ni Lian, naging kaibigan ni Paolo. Na maaring hindi totoo na hindi nagsusustento si Paolo. At saka si Paolo, di ba, may partner din siya, kasama rin yata sa picture, andun din yata. Kumbaga, ang ganda, alam mo, bibihira ito, bibihira ito maganap sa mundo natin. Kaya, nakakatuwa, I'm amazed. Ako naman, parang ito ang pagpapasinungaling na hindi walang kwentang tao si Paolo. Kasi kung wala siyang kwentang tao, hindi makikipag-ugnayan na sa kanya si Lian. Not even Jan Cabaho for that matter. Yes. Hindi pa financial or kung ano man, at least Paolo stood his ground and at the same time he kept his friendship with Lian. Yeah, maganda siguro co-parenting nila sa mga bata, 'di ba? 'Yun ang mahalaga. Wala ito sa bait-baitan portion of wala ito sa bait-baitan 101 na dynamics. Ano lang ito ay katotohanan na magkaibigan sila kung magkano lang siguro ang kanilang ma-afford or kung wala man, pero bakit natanggap ni Lian ang ganung setup? Siguro may mga understanding na ang katotohanan din ng buhay na one way or another, may taong mamahalin ka, magkakaanak kayo, pero maaari kayong maghiwalay. Oo, may gano'n. Pero hindi ibig sabihin ay magiging magkaaway na kayo. Pwede. Di ba, Pangkoy? Pagpapatawad. Pagpapatawad mo, minahal kita agad. Ay, nako. Itong dalawang tanong na pag-uusapan susunod natin may pagpapatawad ba sa isa't isa? Hindi, naaliw ako. Naaliw ako. Sinadaanan ko itong video nila sa aking Facebook yata. Nakita ko si Pia Wurtzbach na nakatayo kasama siguro isa sa mga staff niya, siguro isa sa mga stylist niya. Tapos nakita mo si Heart Evangelista dumaan sa harap niya, pero parang napalingon sa kanya, nagmamadaling parang patakbo ang lakad niya. Parang takot na takot siya kay Pia. Parang gano'n na dating sa akin hindi naman siguro maaaring gano'n, no? Pero baka nagkataon na mabilis na ganyan lakad niya napansin na lang niya huli doon pala si Pia. Pero kung titignan mo yung video, si Pia nakatingin lang, tapos si Heart mabilis na naglalakad, patakbo. Parang bata, no? Parang bata. Naaliw lang ako, friends. Oo. Kuminsan talaga normal yun. Meron tayong mga hindi gusto makita, tapos biglang makikita natin, we do not really know exactly how to react. Oo nga, totoo naman. Off-guarded ka. Nabigla ka. May shock moment. Parang sa dami ng taong makikita ko, ba't siya pa? Nakakaloka. Siguro pag alam mo, tumatakbo siya, tapos nakita si Pia, binalikan niya, tsaka niyakap. Niyakap po sinampal. May mga time na nakangiti ka, tapos biglang dadaan ka doon sa hindi mo gusto. Ito tuloy ko bingiti o yun? Maraming ganun. Yun ang naaliw lang ako. Nakita ko, sabi ko, hindi naman papakita na parang takot na takot si Heart. Pero baka nabigla rin siya. Pero patakbo siya naglalakad. Parang half. Pero Nay, itong ibig sabihin, ako sa pag ganon, merong pagtatangi at paniniwala na isang araw ay magkakaayos sila. Oo, kaya yan, Diyos ko. Yung mga gano'ng reactions, yung mga gano'ng actuations, alam ko. Kasi pwedeng magkunwari kang hindi siya nag-exist. Susuplan na lang, pero totoo niya gusto makapagbati, gusto mag-hello. At saka, hindi sila, tumulad kayo sa akin. Paano, Nay? Alam mo bakit? Bakit? Minsan may makaaway ako. Alam mo ang problema ko, wala akong demensya pero may mga time na nakakalimutan ko, kaaway ko pala siya. Ito itong nangyari, hindi mo naman makaaway, pero... Teka pa, anuhin ko muna. Sige. Kasi kaaway ko, tapos binabati ko, hi Pangkoy! Tapos ma-realize ko, kaaway ko, tapos wala na akong magagawa. Hindi pala kayo bati nito. Nagawa ko na, di ba? Parang urong pa ba ako? Paninindigan ko na at kakalimutan ko lang kaaway siya, di ba? Para at least hindi ako masyado napahiya. Pero ngayon, wala na nangyari dito sa anak ko. Sa anak kong balibaliwan. Diba? Alam niyo yung mga anak, di ba? Si Michael Pangilinan, di ba? Baby. Akala ko si Michael Pangkoy.
namimili rin naman. Namimili rin. Anak eh. Hi, Michael. Si Kel, Hi, Ga. Pangilinan. Ngayon, ay nagkita kami, nag-birthday kasi yung pinsan ko, si Nang Miling, Miss Emily Brocklehurst. Wow. O, diba? Ibang English. klaseng English. Actually, Emily Divino yan. Ang kanya maiden name, nakapag-asawa ng Brocklehurst. Isang Englishman, okay. British, pala British. Ngayon, nagkita kami sa Max's, dito sa may Tuason. Oh, Max's social, di ba? Max lang yan sa amin, Max Restaurant. Max's. Sa may Tuason. Pagdating ko doon, kasama ko apo ko si Lenlen, kasi hindi nakasama yung anak ko dahil may lagnat. Tapos pumunta ako doon para umati ng birthday. So, sinalubong ako ng Miling, tapos sabi niya, andyan na si Michael Tapos kita ko from, siguro, 3 meters away, nakita ko, nakasmile ang anak ko. At medyo tumabas siya ng konti, gumawa po lalo. Tapos after naman, beso-beso with the fans. With the fans! Actually, mga pamangkin ko, mga apo ko. Mapit si Michael, lumakap sa akin. Sabi ko, alam mo, magkakapi nga ako dun sa dulo. Alam mo, sabi ko, kilala mo si Sarah? Sabi niya, tao. Sabi ko, nanay naman, Sarah, alam niya si Chusera yun. Sabi ko, alam mo, ikaw, yung pa rin bang number mo? Hindi ka sumasagot. Hindi ka, kahit sa text, hindi ka sumasagot. Talagang dead ma ka. Sabi, hindi na yun. Sabi, sumasagot ako. Saan? Ipakita mo sa akin. Parang nag-ano kami yung ina. Tapos sabi niya, Nay, nakita ko yung ano mo, yung tungkol kay Arnel Pineda. Yung kwento yung nanonood siya ng OOTD. Nanonood pala siya ng OOTD. Sabi, nakita ko, sabi niya, ano ba yun? Sabi ko, naalala mo yun noon na mag-show tayo dapat. Oo nga na, hindi natuloy, di ba? Kasi hindi siya pumayag. Sabi ko, oo nga, dapat sabi niya, X Factor, siya yun Michael Pangilinan, X Factor, the journey of the X Factor boy. Parang ganyan. Sabi ko, galing mo rin, ano? Kung kailang wala ng mga show. Tapos nagkwentuhan kami, whole time andun sa tabi ko. Tapos si Douglas, Brocklehurst, ang anak ng Miling, na nag-sponsor, at saka si Edward, yung dalawa niyang anak, nag-sponsor na kanyang 75th party. Andun mga kamag-anak namin sila, Buday, na taga Pandanding, Iloilo. Tapos andun kami, basta nandun na kami, kwentuhan ni Michael, siguro mga more than an hour. Siya umalis sa tabi ko, lumabas na ako, nag-yossi, habang nagkakape, pagbalik ko, doon pa rin siya. Sabi ko, alam mo na, sabi ko, may pinuntahan akong gay bar. Sabi ko sa kanya, yung Adonis. Sabi ko, yung kanta mo kung sakali, gamit na gamit ng isang dancer. Sabi niya, paano na gumagana-gana siya. Sabi ko, oo, sikat na sikat sa gay bar yung kanta mo. Sabi, tawa siya ng tawa. Sabi ko, nagkukwentuhan kami, si Mami, ang Mami niya, ay, kasi kasama niya dati sa bahay dito sa Commonwealth. Doon na siya sa farm, sa Bulacan. Bulacan. Santa Maria? San Simon ba yun? San Simon is in Pampanga. Bago Magapan. San Miguel. Nakabili siya doon ng 3 hectares na farm. Wow. 3 hectares. May 3 bahay yun. Pinapupuntahan niya ako doon. Si Mami, nag-alaga ng mga baboy, yung farm, tapos nagtatanim ng mga gulay, whatever. Nag-enjoy na siya doon. Si Michael naman, at saka si Gary, ay nakabili na pala na bahay dito sa San Juan. Wow, Gary, namimiss kita. Diba? Sabi ko, I'm very proud of you, anak. Sabi niya, alam mo na lagi kitang pinagdadasal. Sabi ko, charot. Sabi, every now and then, dadasal ako na sana okay ka, na sana hindi ka na masyado pindot. Yung gano'n, alam mo, baliw ko taga-anak ko. Alam mo yan naman gusto ko yung Michael kasi, napaka-honest na. Saka he has his ways of saying sorry. Without saying it directly. Yung iyayakap ka lang, tapos kukwentuhan ka ng masaya ako. I'm very happy also. Masaya ako para sa'yo. Kasi, alam mo, ikaw talaga, yung yung galit mo talaga, matutunaw agad. Sa mga pinagdaanan niya ni Michael. At alam kong yung mga sama ng loob mo sa kanya, yung mga tampo mo sa kanya. Pero yung gano'n mga gesture, ang bilis-bilis mo. And I tell him that. Sinasabi ko, para aware siya kung saan siya nagkukulang. Kumbaga, sabi ko, alam mo, paano bang pag nag-message ako, magsumagot ka lang or mag-message ka naman, mangumusta ka naman. Ako si Michael ever since gano'n naman siya sa akin. Pero mahal ka niya, Nay. Alam mo bakit? Sabi niya. Kasi wala ka namang masamang ginawa at idinulot sa kanya. At alam kong hindi masama ang pagkatao mo at binigay ng pagmamahal, binigay mo sa kanya. Alam mo, sabi sa kanina, at that time, nung magkita kami, sabi niya, Nay, thank you. Ipasalamat siya. Thank you for everything that you've done for me. At least hindi niya makakalimutan. Yun naman ang naramdaman ko, Michael. That good heart. That yung parang admission niya that in one way or the other ay nakatulong din ako para marating niya ang kanyang pangarap. You did.
Oh, you did. And I'm very happy. Happy ako na isang Michael Pangilinan na kahit ang layo-layo na rin na narating niya, ay hindi niya nakalimutan yan. At alam ko sa puso niya, Nay, yung sinabi niya mo na pinagdadasal ka niya, madasalin naman talaga si Michael. At malapit talaga sa Diyos, lalo na ngayon. Alam ko, totoo yung sinabi niya. At nagiging welcome At mararamdaman mo yun eh. Kaya anak ha, ay ko walang kang obligasyon sa akin. Ang gusto ko lang, you're okay. At gusto ko lang, we communicate. Diba? Yun. Maganda yun. Diba? Ayan ang maganda. Everything is what that ends. God is so good talaga. Indeed, God is indeed. so good. All the time. Ay, sarap. Magpamasahe na naman. I love masahe. After nung karanasan mo na yun, of course, mas marerelax ka dito sa Deluxe Spa. My favorite spa located along Scout Fernandez beside Tomas Morato sa gilid ng Chili's. Chili's, padala naman kayo dito ng chicken Oo wings. nga, baka naman, no? Tsaka diretso, ako masarap kasi doon, 550 lang starting ng massage nila, Nay. At hotel experience na siya. Kaya marami pumupunta. Marami nang pumupunta ng mga OOT din doon. Oh, thank you, OT Jansa, for patronizing Deluxe Spa. Yes. So, we appreciate that. And at the same time, if you guys are planning to go to Tagaytay, we have a vacation house sa may gitna lang ng Tagaytay, sa may malapit sa Mahogany, sa may Petron. I Live Homes Tagaytay. Na kung saan meron tayong 3 rooms na pwede nyo for group, no? Na pwede pumasyal kayo doon. Ako, magpabook na kayo sa OOTD page natin. Sa page natin dito sa OOTD. Nang sa ganun ay mabook na kayo kagaya ng ating mga OOTD na sa iba. Yes, hindi ka magsisisi. Ang sarap-sarap doon. Ang lamig kasi doon eh. Keisha Staycation. Yes, paano? Talaga. Keisha. Ayun na, punta kayo doon ha. Punta kayo doon. Kasi syempre gusto natin pasalamatan sila Michael Pangkoy. Yun, nagsasalita ng Leanne Manansala Miklat. And Raymar Buado. At Raymar Buado. At kasama natin ngayon sa audience si Raul de la Cruz ng Las Piñas. At kasama sa Hiraya Theater Production Oo, yan. si Raul. Hi, Inay Raul. At saka si Alexa, my baby. Alexa, my baby. Oh, wala na si Arawana. Nasa Pampanga na siya. Dahil dyan, diretso na tayo sa ating pinakaabangan, ang Hula Bira! Dahil na yan! Yan! Hulaan lang ni Inay Raul de la Cruz ng Las Piñas. Oo. Diba? Happy na siya. Happy na siya. Nanay Raul de la Cruz. Diba? Pangatlo na yun, Okay. ha? Anyway, ito na kwento iso ng isang singer. Singer uli! Babaeng patibo-tibo. Patibo-tibo. Tibo-tibo. Hindi si ano yan, ha? Yung kumanta ng titibo-tibo. Ay, hindi. naman, ha? Isang female singer to na akala naman tao yung titibo-tibo. Oh. Oo, kasi hindi niya nagusto. Ay! Oo, siya yun. Pangilin ba? Oo, hindi. Ayusin mo ha. Raymar. Eto na. Kasi minsan, may nagkita sa isang reporter sa isang gay bar. Siyempre, reporter naman yun. Ay, kaibigan na may-ari. Kaya, sabi niya, nag-worry siya na baka mamaya machismis siya na nag-gay bar siya. Okay. So, sinabi ng reporter sa kanya na, huwag ka mag-alala. Lahat ng mga kaganapan dito ay very private. Hindi namin ito kinukwento sa labas. What you did in Vegas will stay in Vegas. No? What you do in Vegas will stay in Vegas. Okay? So, yun. So, tiwala naman siya. Pero hindi naman nakalain ng reporter na itong singer na babaeng ito ay mabaliw-baliw pala sa isang macho dancer. Oh? Oo, hindi mo nakala lang. Dumalo kasi sabi naman ng singer na Tibo, ano may kasamang bakla that night na makeup artist, sabi niya, birthday kasi ng isang gay friend natin, di ba? Yung stylist. Kaya gusto niya kasi mag-gay bar. So, sinamahan ko lang siya. Tinrate ko siya. Okay. Tinrate siya, pero siya yung na-in-love. Siya may tinable. At na-in-love siya. At nung gabing yun, mga kaibigan, ay pinapunta niya sa bahay after ng closing time, yung dancer. Oh. Pinapunta niya. Siyempre, yung dancer pupunta, artista Natural. Sikat. Kasi At maganda binigay na tip sa kanya. Nung ano pala sa gay bar, ay nabutan na siya ng tip. Doon pa lang yun. Pinapupunta siya sa bahay. So ngayon, ibig sabihin, may additional yun. Makakurong-kurungan niya ng mga panahon na yun. So pumunta sa macho dancer at true to her word. Nagkwentuhan sila. Kwentuhan sila. 10 puk din yun, ang additional. Kwentuhan na 10. Siyempre kwentuhan at may another kwentuhan pa. Ano na. Hoy. So, may 10 puk pang additional. So, siyempre, proud na proud itong macho dancer. Oh my God, hindi ordinaryong singer na babae ito. Sikat ito. So, ngayon, okay na yun. So, bigay sila ng phone number.
hanggang sumabot na parang inaaraw-araw na siya ni Tibo. Diba? Na singer. Diyos ko, minamessage siya. Yung pala, hindi na pupunta doon sa gay bar, yung singer. Inaabangan na siya sa kanto. Minsan, bago mag-closing time, halimbawa may show. Halimbawa may show out of town. Si Girlita Mamaril. Girlita Mamaril, no? Pagdating sa Maynila, magme-message siya, halimbawa magpo-4 na galing sa isang malayong town after the show niya. Siyempre, maraming datong yun kasi galing may talent fee. Yung message niya, pwede na ba kitang daanan? Minsan, nagpapaalam na sa macho dancer sa manager niya na kesyo masakit ang tiyan niya. O minsan naman, dadrama siya na andyan si baka pwedeng para na siyempre. Well, wala namang masyadong tao, ganyan. So, ganon setup niya. Pinapayagan siya. Diyos ko, naluloka siya kasi maliban sa 10 book, may rubber shoes, may pa-swimming pa. Na in love si girl. Alam mo kung bakit na sila natigil? Nalaman ng management ng babae yung tungkol dito na nababali-bali ang kanyang alaga kasi sa macho dancer, pilit na inhiwalay. At nalaman ng partner ng lalaki, kasi may partner din yun kumbaga parang si Ilyas TV na merong abi na silosa, nalaman. Kaya ang ginawa nadidetect pala nila yun sa mga phone. Kaya ang ginawa, sinira niya yung cellphone ng kanyang boyfriend na macho dancer. Nakakaloka. May GPS ba yun? GPS tawag doon. Yun. So, in short, hiwalay na naman sila. At saka si girl naman ay lumagay na rin sa tahimik. Meron kang clue? Oo naman. Merong N sa pangalan at apelido. Grabe ka. May I. Alam mo. Hindi, tinatanong ko lang kasi pag yan, kompleto, may I, may Q pa nga, di ba? Ay, totoo. Yun, ha? Basta alam nyo na. Titibo-tibo akala mo, pero actually, mabait yung singer to. Di ba mabait siya? Na-in-love lang. Pero yung macho dancer, pasulpot-sulpot pa rin na pabalik-balik sa club. Paminsan-minsan mawala, tapos minsan balik siya ulit. Pero it's importante, okay na siya ngayon. Okay siya. Yung mga kakurung-kurungan niya ng mga nag-uumpisa pa lang siya ngayon. She's settled. Yes, she's settled. At saka may asawa na. May anak na nga eh. Diba? Alam nyo na kung sino yan. Hulaan nyo na. Isulat nyo na, comment nyo na kung sino yan ang nasa isip ninyo. Ay, nakakatuwa naman. Sana nag-enjoy kayo sa ilang minutong kwentuhan na naman natin. At sa patuloy nyong pagmamahal, maraming salamat sa lahat ng mga team live audience natin, team abroad, team OFW, team Tanggol, team Balik sa Umpisa, team Replay. Maraming salamat sa inyo at karing-egan ng Kapampangan na patuloy ang manalbe at tatangkilik kaya kami. Metong ang pasasalamat bibigyan ko kaya kayo uling lalakas ko pa uliyo. Maraming salamat sa mga taga Iloilo, sa Pandandingli Iloilo, sa Santa Barbara Iloilo, sa Haro Iloilo, sa buong Iloilo at sa buong Kapuluan. At sa mga nag-enjoy ngayon at hindi pa namin subscriber, naku, pindutin nyo na yung subscribe button dyan. Dumadami na po tayo at patuloy kaming magpapasalamat. Ito po ang OOTD, Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na grabe na yung pagiging okay nyo ngayon ni Michael dahil kaibigan ko si Michael at mahal ko si Gary Concepcion. Naku, masayang-masaya ako, Nay. Ang ating minamahal at patuloy na minamahal ng mga tao sa paligid niya, Nanay Jobert Socaldito. Maraming salamat, anak ko, Direk Chops Manansala. Michael, anak ka, mag-message ka. Papagalitan na naman kita, Job. I love you so much. You take care of your children, you take care of Gary. I love you so much, anak, at saka yung family mo, si Mami, Dad, at saka mga kapatid mo. You take care, ha? God bless you always. Ito pag-usapan natin ngayon is about forgiveness, no? It's about forgiveness. Of knowing na isang araw, kapag nakapag-forgive ka, ay gagaan ang maraming bagay tungkol sa'yo. Yeah. Yun naman na importante. Dahil sabi nga natin, walang maling opinyon sa tamang talakayan na may makapusong diskusyon. Maraming salamat, and to God be the glory. Bye! We love you! Bye-bye! TikTokers! Ay. TikTokers.